Magandang tahanan, siyempre sa ating lahat. Welcome natin ang banal na presensya ng Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? Amen. Amen. At isang mainit at napakagandang umaga sa bawat isa. Hindi pala malamig. Ang lamig-lamig. Alam niyo ba na may effect daw ang salita? Words have power. Kaya pag sinabi mo, ang init naman, lalo umiinit, sabihin mo, ang lamig. Ang lamig. Oo nga, dapat na. Lamig. Doon po sa mga talatang binasa natin kanina, nagulat ba kayo? Ano ba yun? Ano ba yung mga binasa ang mga talata? Sino ba narito na kanina nagbabasa tayo? Siguro, ma-refresh lang tayo. Nakakagulat kasi. Sige, basahin natin muli ang unang hari, Kabanata 11, talata 1. Medyo mahaba ito, pero napakainam pong basahin para sa ikagagabay o paggabay sa ating mga buhay. Ito po ang sabi, ating sabay-sabay na basahin muli. Tumalikod si Solomon sa Diyos. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonio at Teteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan, sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David, kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, ang karumal-dumal na Diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklan-suklan na Diyos ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar, ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito ay nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito, 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na sa iyong mga salita, kami ay hindi lamang nagagabayan, kundi nabibigyan ng babala. Hayaan mo na sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita ay maging maingat kami na hindi kami sumunod sa yapak ni Haring Solomon. Tulungan mo kami, O Diyos, na matuto sa kanyang buhay. Tulungan mo kami na magsilbing malakas na warning o babala ang naganap sa buhay ni Haring Solomon. Buksan mo ang aming mga puso at tainga. At higit sa lahat, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa katigasan ng aming mga ulo. Tulungan mo kami, O Diyos, na tunay na sumunod sa iyo, nang may kagalakan, nang hindi napipilitan. Sapagkat alam namin na ang mga taong sumusunod sa iyo
ay hindi kailanman magsisisi. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa napakabuting pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, sa nakalipas na 2 linggo, ay napag-aralan natin ang napakagandang simula ng buhay ni Hari Solomon. Mula sa pagiging anak sa labas o anak sa pagkakasala, hinirang siya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang amang si Haring David na pamunuan ang bansang Israel. What an honor! At hindi lamang siya in-honor ng Diyos na mamuno, kung hindi pinagpala siya ng Diyos. At hindi ordinaryong pagpapala. Hindi lang siya naging hari, kundi isang haring maituturing na higit-higit sa mga haring nauna at sa mga sumunod pa in terms of wealth and wisdom. Sabi ganun, walang haring katulad ni Solomon noon bago siya maghari at naging pagkatapos. Yung karunungang binigay ng Diyos sa kanya, kakaiba. So much so that people from other lands, no, yung iba-ibang mga tao sa iba't ibang bayan at bansa, dinadayo siya para kumonsulta, para pakinggan ang kanyang payo. Sa anumang problemang idulog sa kanya, they receive wisdom, guidance, direction. Not only wisdom, but wealth. Yung wealth niya, saling ganun, ang tila, naging ordinaryo na lang parang ordinaryo ba to? Ang kanyang palasyo, pati yung templong nilikha o ginawa para sa Panginoon, lantay na ito ang mga kasangkapang ipinasok. So much wealth, so much wisdom. Sabi sa 1 Kings 4:32, siya daw ay nakapag-quote ng 3,000 proverbs. 3,000 mga salita ng katalinuhan. Nakakompose daw siya ng 1,005 songs. Sabi, no? Ano pala siya? Singer pala siya. At alam niyo, napakarami niyang mga quotable quotes. Most of them kino-quote natin. Alam niyo ba na siyang sumulat ng Proverbs 5, 3, 5 and 6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Kapisado yan na maraming mananampalataya. Magtiwala kayo sa Diyos. Huwag kayo magtiwala sa inyong sariling katalinuhan. At yung classic, napakarami niyan. Pero dadagdag lang po ako ng 2 kasi this sums up what Solomon initially stood for. Ano yon? Sabi niya sa Kawikaan 9:10. Fear is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh o pagkatakot sa... Masyadong tinranslate yan. Pero ang sinasabi, hindi ng paggalang at pagsunod, pagkatakot kay Yahweh. Takot sa Diyos ang pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Alam niyo, pag tayo ay tapat na may takot sa Diyos, banal na takot sa Diyos, nagkakaroon tayo ng tunay na katalinuhan. Ano bang tunay na sino ba yung tunay na matalinong tao? Siya po yung umiiwas sa masama. Masasabi mo matalino ang isang tao kapag umiiwas siya sa kasamaan at kasalanan. Tulad ng ginawa ni Joseph. Naalala niyo si Joseph? Nung pinutuksa siya ng asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar. Anong sabi sa Biblia?
siya? Dahil sa takot niya sa Diyos, tumakas siya. Iniwan niya ang tukso. At masasabi natin, based on Proverbs 9:10, Kawikaan 9:10, si Joseph ay napakatalinong tao. Alam niya kung anong kakayanan niya at alam din niya kung anong dapat niyang gawin upang makasunod sa Diyos. Dahil sa takot niya sa Diyos, tinanggihan niya ang tukso. Hindi yung, palay na lumalapit sa manok tatanggi ka ba dyan? Yung mga salita o kasabihan na nating mga Pilipino, kalimutan niyo. Kapag binabangga ng mga kasabihan na yan o ng mga kulturang Pinoy ang salita ng Diyos, dapat manaig ang salita ng Diyos. Hindi na tayo magiging tapat sa kulturang may mali. Palay na, lumalapit sa manok, tatanggihan mo ba yan? Ano yan makataong pananaw yan. At dapat na yung iwaksi. Kung nais mong manatiling tapat sa Diyos hanggang wakas, magkaroon ako ng takot sa Diyos. Kasi hindi naman po nakikipagbiruan ng Diyos sa atin. Nakita niyo kung gaano niya pinagpala sa Solomon, pero anong naging wakas niya? Sinanto ba siya? Pinakundananan ba siya? Kahit sino ka pa, may papa, may bishop, may pastor na sinasalituhan. Pag ikaw, nawala sa iyo ang banal na takot sa Diyos, wala ka ng protection kay Satanas. Our fear of the Lord serves as our hedge of protection against the devil. Yung takot natin sa Diyos ang magsasalba at magliligtas sa atin sa lahat ng pana, patibong, bitag ng diablo. Kaya yung mga taong may takot sa Diyos, matapang. Hindi sila nanghihiram ng tapang sa baril, sa yaman, sa posisyon. Ang tapang nila nagmumula sa tiwala at takot sa Diyos. Nakikita mo, hindi sila natitinag. Hindi dahil magagaling sila, matatapang sila. Nag-uugat at nagmumula ang tapang at katatagan sa ibinibigay na tapang at tatag ng Diyos. Lahat ng bagay na matatag dito sa mundo ito, mauugat. Matitinag, masishake. Yan ang sabi sa Haggai 2. Sinabi din yan sa Hebrews 12. Inulit pa. Everything will be shaken to the core. At kapag ang isang tao wala siyang kapit, wala siyang pundasyon sa Panginoon, mauuga at mawawas. Ano ba? Dalawa lang po ang ito-quote ko. Actually, tatlo may naunang isa, yung Proverbs 3:5-6. Ang isa pa, connected sa Proverbs 9:10, Ecclesiastes 12, verse 13. Actually, ang sinasabi ni Haring Solomon dito, the conclusion of the matter is, ibig niya sabihin, kinukonclude niya yung book of Ecclesiastes by this verse. Kasi ang dami niyang, minsan magugulat ka, kung hindi niya pa nababasa ang book of Ecclesiastes, basahin niyo. Magugulat kayo sa maraming mga katanungan, parang mga kalituhan ni Solomon. Pero nagkaroon ng katugunan at kasagutan ng lahat ng kanyang kalituhan. Sa verse 13, ang sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Fear God and obey His commandments.
Kung ito lang ang matatandaan mo sa buong Biblia, okay ka na. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga ipinag-uutos. Sapagat dito umiikot ang buong tungkulin o katungkulan ng tao. Kaya nga, paano ka makakasunod sa utos ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Kung umaasa ka lang sa preaching ng pastor, paano tayo makakasunod? Kung hanggang ngayon, ilang taon na tayo? 11 taon na ba tayo? 13. 13? Nabasa mo naman ng buo ang bagong tipan? Nabasa mo na ba yung Matthew, Mark, Luke, and John? Kahit gospel na lang. Mga kapatid, hindi po masamang makinig sa pastor. Maganda po yan. Pero huwag natin iasa sa pastor ang pangungusap ng Panginoong Diyos sa atin. Gustong-gusto tayong kausap ng Panginoon. Napakarami niyang gustong sabihin. Sa napakaraming larangan ng buhay meron ka. Pamilya, trabaho, relasyon. God has so much to say about those areas of your life if you will only care to listen. Kung makikinig lang tayo, hindi tayo dapat sobrang nababalisa. Dahil lahat yan may sagot sa Panginoon. Well, wala mang sagot agad-agad na gusto mo, pero mangungusap siya sa'yo. And that would be enough to still your heart or quiet your spirit. That would be enough for you to be able to walk by faith day after day. Nabubuhay, lumalakad sa pananampalataya kahit walang nakikita. Dahil nangungusap ang Diyos. The word of the Lord brings healing, brings peace. There's so much about the word of God. Kung pwede lang sabihin sa inyo, in so many words, kung ano ang dapat na ginagawa natin. Minsan, of course, lahat naman tayo, I'm not excusing myself, I spend time in social media, minsan sa oras. Pero babalik at babalik tayo sa salita ng Diyos. Kasi yun lang ang nagbibigay buhay, yun lang ang nagpapakalma ng isang balisang puso. Yun lang ang nagbibigay ng pag-asa na sigurado. Dahil hindi tayo tinipektok lang ng Diyos. Whatever God says, tinataya niya yung pagka-Diyos niya. One time, may fellowship kami sa dating church. Sabi gano'n ng isang brother, todo na to. Todo na ako sa Diyos. Kumbaga sa sugal, itodo mo na. Bakit pwedeng tumodo sa Diyos? Kasi walang talo. Sa sugal may talo eh. Sa Diyos hindi ka nag-aala swerte, sigurado. Kaya tumodo ka. Ang nangyayari sa maraming Kristiyano, half-hearted. Yung isang paa nasa mundo, nasa sanlibutan. Yung isang paa nasa Panginoon. Kaya hindi ma-enjoy to the fullest ang Christian life. Dahil may dalawang mukha. Matuto tayo kay Halos Solomon. Alam niya, he knows the word. The right words to say. And I would like to believe, yung unang mga taon ng pamumuno niya, okay siya eh. He spent the first 20 years of his rule building the temple, building his palace. So, very busy. And I believe during that time, okay pa si Solomon. Doon niya naipon yung kanyang mga proverbs, yung kanyang mga songs, yung mga words of wisdom, yung mga aklat na nasulat. Pero sa pagpapatuloy ng kanyang paghahari sa Israel, somewhere along the way, he turned to
left and to the right. This is a very big message to all of us. Huwag kang pante. Kasi si Satanas hindi tumitigil. Inaantay pa nga niyan nandun ka sa rurok ng tagumpay eh. Para pagpagsak mo, laga ka. At marami kang tangay. Alam mo ba dahil bishop ka na, naka-establish ka na ng maraming simbahan, tatantanan ka na ni Satanas? Hindi po. Lalo pa ngang tuwang-tuwa siyang bitagin ka. Kasi nung ordinary Christian ka, sarili mo lang ang bit-bit mo. Pag matagal ka na sa Panginoon, dami mo nang naapektuhan. Ang dami mo nang napapaniwala. Ang dami mo nang nadala sa Panginoon. At posible, na kapag ikaw ay nagkamali, na tulad ni Haring Solomon, matangay mo yung mga taong yan na naniwala sa iyo. This is such a huge message. Not to the ordinary Christians only, but especially to those on top. Because King Solomon is what was on top. Nasa taas siya eh, nasa rurok siya. And he knows all the words. Kabisado niya. Pero hindi naging guarantee yun para makasunod siya. Bakit? Anong nawala, mga kapatid? Anong nawala kay Haring Solomon? Ikaw mo na medyo malakas ang boses ko. Hindi naman po ako galit. Medyo na nangihinayang ako. At medyo meron din concern, Panginoon. Guard me to the end until my last breath. Nakaingatan na nga tayong lahat dito ng Panginoon na hindi tayo sumunod sa yapak ni Haring Solomon. Huwag na wag mong sasabihin nga, hindi ako ganyan. Alam mo sabi sa unang Korinto 10:12, all of you who stand, take heed lest you fall. Kayong mga nakatindig, mag-ingat, baka kayong susunod na babagsak. Huwag masyadong mayabang. Huwag masyadong bilib sa sarili. Huwag masyadong assuming. Baka hindi mo mamalayan, isang araw nandun ka sa kinahulugan ni Solomon. Let us draw nearer to God. Kung dating malapit ka, habang pinopromote ka niya, mas lumapit ka pa. Kasi mas matindi ang mga tuksong darating. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Sa atin na nagnanais na makapaglingkod sa Diyos, remember Solomon. Alalahanin si Haring Solomon. Hindi yan naisulat para lang pag-aralan. Naisulat yan para tayo'y babalaan. Anong sabi? Sa unang Korinto, 10:11, actually, the verse before you take it, sabi niya, these things were written to you, that it may serve as an example. Let me go direct. 1 Corinthians 10, verse 11, these things happened to them. Ang tinutukoy naman dito ay mga Israelita na sumunod sa yapak ni Haring Solomon as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. So, ito pong mga nakasulat sa Biblia, hindi po ito para lang basahin. Ito ay para mabigyan po tayo ng babala. Na may mga naunang mga nabuhay sa atin, may mga nanatiling tapat, at may mga hindi nanatiling tapat. And as a result, they regretted. Wala namang tumatalikod sa Diyos na hindi nagre-regret. At alam mo yun, pag tumatalikod ka na,
Even in your alone time, seek, and di ba ito yung message ng Lord sa atin at the beginning of this year? Seek the Lord while He may be found. Call upon Him now while He is still near. Ito yung sabi ng Panginoon at the beginning of this year. Hanapin mo siya. Huwag kang kampante. Yung tatlong kaaway natin, active. Ano yun? Sino sila? Si Satanas, ang sanglibutan, at ang sarili mo. Ang sarili mo na kumakagat sa tukso ng sanglibutan at sa buyok ni Satanas. Patuloy yan, mga kapatid. Nagpapatuloy. At babalikan po natin yung nangyari kay Haring David, kay Haring Solomon. Let us learn, bago po tayo magwakas. Unang hari, talata o kabanata 11. Ang nangyari daw po, ipaparaphrase na lang natin. Bakit sumamba sa mga Diyos-Diyosan si Haring Solomon? Dati siyang sumasamba sa Diyos ng Israel. Bakit biglang napasamba siya sa iba-ibang, hindi lang isa, napakadami. At hindi lang siya basta sumamba, gumawa pa siya ng dambana ng mga bahay-sambahan ng mga Diyos-Diyosan. Hindi ito ordinaryong pagtalikod sa Diyos. Ito ay malaking insulto sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay nakipag-asawa sa maraming mga babaeng sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Ano ibig sabihin? Para sa mga kabataan, warning ito. Kayo, nakatatapos pa lang ng inyong youth camp. Enjoy na enjoy kayo. Maraming ginawang maganda ang Panginoon sa kalagitnaan ninyo. Pero ang buhay, mga kabataan, hindi puro saya. Dadaan kayo sa mga maaapoy na pagsubok. Dadaanan niyo yung tunay na buhay. At isang napakahalagang aral na mapupulot ng mga kabataan dito sa buhay ni Haring Solomon. Hanggat kaya, huwag kang mahulog o maakit sa mga taong hindi kapareho mo ng pananampalataya. Bakit? Malinaw. Hindi ko na kailangan spell out. Kahit gaano katatag nung simula si Haring Solomon, dahil pinaligiran niya ang kanyang sarili ng 1,000 mga babae na iba't iba ang Diyos-Diyosan na sinasamba. So natangay siya. Hindi niya kinaya. Kala niya kaya niya. Hindi niya kinaya. Alam niyo ba na marriage is wonderful? Amen. It was offered by God. Ang umimbento ng pag-aasawa, sex, family, Diyos. Hindi invention ng tao yan. Diyos ang may likha. Ang nag-conceive, nag-isip ay Diyos. So napakainam. It's so wonderful to be married to the right person. If you get married to the wrong person, that would be hell on earth. Sana maalala nyo ito. Kapag tumitibok na ang puso, basahin ng unang hari, kabanata 11, talata 1 hanggang 9. Alam nyo na. Huwag masyadong padaig sa simbuyo ng damdamin. Sandali lang yan, isang paligo lang yan. Tapos na yan. Kesa naman nagpapadala ka, buong buhay mo magdudusa ka. So yan ang isang pagkakamali ni Haring Solomon. Hindi niya kinaya
ipinaligid niya sa kanyang sarili. He was so sure that he could withstand, but he was not able to. At hindi lang yun ang problema ng Haring Solomon, mga kapatid. Kanina, habang minimeditate ko ito, may ibinalik. Alam mo, it's so good when you receive the message from God. Hindi ito, yung mga Bible study lang. Alam niyo ba, pag tumatayo ako dito, pinapanalangin ko yung sinashare ko sa inyo. Hindi ito, yung parang, dahil dami mo alam sa Bible, dali lang yan. Hindi po. I make sure that I hear from God when I stand here. Kasi God has a word for every occasion. Listen to God. At alam niyo, hindi ko na naisip to Biglang binalik niya ako. Ito ang beauty ng alam mo ang Biblia. Kasi may sinabi siya, Deuteronomy 17. Alam ko nandun yung mga kasalanan ng mga naging hari ng Israel. So I turn to Deuteronomy 17. Basahin natin at makikita ninyo hindi lang pala pagpatol sa mga hindi kapwa mananampalataya ang naging problema ni Haring Solomon. Basahin po natin, sabay-sabay. Maaaring kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh. At mula sa inyong lahi, huwag ninyong gagawing hari ang sino mang dayuhan. Ang gagawin niyong hari ay hindi dapat magparami ng kabayo para sa kanyang sarili. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo. Sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami. At baka siya mapalimot kay Yahweh, ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. Nandali, balikan natin. Hindi ba lahat yan nilabak? Basahin nyo na lang. Merong portion dyan, between chapter 1 to 11, na nagparami siya ng kabayo. To the letter, ang mga violations ni King Solomon. Nagparami ng kabayo, nag-asawa ng marami, nagpayaman ng sobra. Of course, yung yaman galing sa Diyos, pero bumalik sa ulo. Marami na, gusto pa ng marami pa, ng marami, ng marami pa. Hindi, walang kasiyahan. Verse 18. Kapag siya'y ito pa, isa pang mabigat. Kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. So anong nabayulit? Hindi siya nagpasulat ng kopya ng mga kautusan na binigay kay Moses. Kasi kay Moses binigay itong set of laws na ito. So dahil wala, o baka meron, I do not know. Hindi naman niya binabasa araw-araw. Kasi magaling na ako Sulat na akong daming proverbs. Ang daming mga tao na dumadayo, marinig lang ako. Bakit pa ako magbabasa niyan? Alam ko na yan! Alam ko na yan! Yung preaching sa Sunday, alam ko na yan. Nabasa ko na yan Alam mo na nga, ang tanong, sinusunod mo ba? Nasusunod ba? Iba kasi yung alam mo sa sinusunod mo. Yan ang kaibahan ng taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nakinig naman, hindi lang sumunod. It's as good as not having listened. Ang katulad mo ay parang yung mga hindi mananampalataya na hindi nakinig. Kasi mananampalataya kang naturingan, nakinig ka naman, pero tulad ng hindi mananampalataya, hindi ka naman sumunod So anong bisa? Nagkakabisa ba ang salita ng Diyos dahil lang nakinig? Hindi. Pagkatapos mong makinig, sumunod ka. Saka pa lang magkakabisa ang salita ng Diyos. Walang magic na kapag nakikinig, yun ang simula.
aware. Know. And then after knowing, obey. Alam ko po, madaling magsabi dito sa harapan, obey. Maski ako nahihirapan kung minsan. Pero alam niyo ba, ang tunay na pagsubok kung talagang ikaw ay tagasunod ni Kristo, kapag may sinasabi siyang ayaw mong gawin. Kasi madaling sumunod kung okay naman yung sinasabi. Diba? Pero pag may sinasabi ang Diyos na labag sa kalooban mo, pero kahit lumuluha ka, sumusunod ka pa rin, talagang si Jesus ang Diyos mo. Talagang ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon mo. Dahil hindi mo hinahayaan yung kalooban mo ang manaig kaysa sa kalooban ng Diyos. At kapag ganyan ang ginagawa natin, mga kapatid, hindi natin kailangan masyadong purihin tayo ng tao. Hindi yan ang ating habol. Gusto natin makikita ng Diyos ang kadalisayan ng puso natin sa Kanya. Amen. Doon mag-emanate, doon mag-spring up yung joy unspeakable, yung peace that passes all understanding, yung victory that is assured. Na kahit ilan pa yung pagsama-samahin kumalaban sa'yo, hindi sila manatay. Dahil kasangga mo ang Diyos. Ayan ba mga kapatid? Ito lahat ang dahilan kung bakit yung magandang simula ni Solomon, ni Haring Solomon, nagwakas sa isang tragedy. He disobeyed God. So many counts of disobedience. Married ungodly women, so many women. Gathered so many horses. Amassed so much wealth. Sabi nga nung anak ko, yung mga pinag-uusapang bilyon-bilyon na nakurakot, kinukwenta niya, 1 billion pa lang. Hindi mo mauubos in 11,000 years. Bakit ganun kagalit ang tao? Bakit ganun kasakit ang tao? Bakit hindi siya nakinig dun sa ang ugat ng lahat ng kasamaan ay ang pag-ibig sa salamin? Dahil ang tao hindi nakikinig sa Diyos, pinagtatawanan ng Diyos, binabaliwala ang Diyos. So, sa dulo, aanilin niya ang bunga ng kanyang pagsasawa ng bata. The last laugh belongs to God. Masaya ba ang Diyos na nagkaganyan, napalungit, napariwarat si Haring Solomon? Siyempre malungkot. Yung anak mo mapariwarat, masaya ka ba? Nagbibiba ka ba? Siyempre malungkot. Pero ayaw saklawan ng Diyos ang ating pasya. Gusto niya, pag sumusunod tayo sa Kanya, pinagpapasyahan natin sumunod sa Kanya. Hindi tayo napipilitan, hindi tayo naitulak, kundi desisyon natin sumunod sa Diyos. At habang sumusunod ka sa Diyos, I have good news for you. You will love Him with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Because as you follow Him, He will reveal more of His glory, more of His goodness, more of His wonder-working miracles. Sa susunod na linggo, idadissect pa natin. Bakit nagkaganan siya? Di pa ako tapos? Di pa tapos ang Panginoon sa akin sa pagsisiwalat ng naging problema ni Haring Solomon. It's just for this time. Nakikita natin kung from one end of the pendulum, nag-swing to the other end of the pendulum si Haring Solomon. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga pinag-uutos. Natakot ba? Sinunod ba? Ang galing magsalita. Sabi nga nila, talk is cheap. Galing natin magsalita. Pero habang nagsasalita tayo, tanungin mo sarili mo. Ang salita ng Diyos
double-edged sword. Para sa nakikinig, yung isang talim. Para sa nagsasalita, yung isang talim. Hindi ka excuse. Hindi ka mas mataas. Magkaka-level lang tayo. Naliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen. Natakot tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Tayo po natin. Panginoon, marami pong salamat na ang mga kasaysayan ito, hindi basta kwento, ay naganap na ipasulat upang kami ay mabigyan ng babala. Yes, Lord. Tulungan mo kaming makinig at sumunod ng may kagalakan sa aming puso. Lahat po magsabi ng Amen. Amen.